Bebs, salamat ah. Inayaw na ako nung lalaking papakasalan ko. Utang ko ito sa'yo. Anong gusto mo? Libre kita. Wait, I go in your house tonight. And I have something for you. Ani Alena at pinatay na nito ang tawag. Ano kaya yun? Nagpasalamat siya, meaning nagtagumpay ako? Nakangising wika ni Annie at kagad itong nagbihis sa kanang toothbrush. Ilang sandali nakarinig na ng businang dalaga kung kaya't agad itong lumabas at pinagbuksan ng gate ang kanyang matalik na kaibigan. Bebs, thank you talaga, you are my savior. Wika ni Alena at doon ay niyakap nito ng mahigpit si Annie. Ay, na-save nga kita, kaso naman may problema. Puntong hiningang wika ng dalaga. Ha? Bakit? Wala naman problema eh. Takang tanong ni Alena. Pumasok muna tayo sa bahay at doon ko nang ikukwento sa'yo. Nang makapasok ay agad na nagtanong ang babae. So ano nga yun? Kinakabahan ako sa'yo. Kabadong tanong ng dalaga sa kaibigan. Alena, yung binatang kadate ko kagabi at papakasalan mo ay walang iba kundi ang boss ko. What? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Where's my secretary? Galit na sigaw ni Andrew sa isa sa mga empleyado nito. Wala pa po sir. Nautal ng sagot ng babae at nakailang tipa na ito ng numero ng sekretarya sa kanyang cellphone. Call her and say na galit ako. Madiing tura ni Andrew sa babae. Tumango naman ang babae at lumabas ng opisina ng kanilang boss. Paglabas doon ay nakasalubong nito ang pawisan si Annie dahil ang mga gamit nito. Thank you Lord. Dumating ka din Annie, kanina pa kita tinatawagan. Galit na galit si sir. Yari ka, pati tuloy ako nadamay. Wika ng babae at napabuntong hininga naman ng dalaga. Pasensya ka na Ling ah. Traffic kasi tapos tinanghali pa ako ng gising. Nasaan na ba si Sir Andrew? Galit talaga? Tarantang wika ni Annie. Hay nako, as usual, nasa opisina niya at umuusok ang ilong. Sagot ni Leng at dali-dali naman na nagtungo sa opisina ng kayong boss ang dalaga. Tao po, sir, nandito na po ako. Wika ni Annie at agad itong pumasok sa loob. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinintay. You are 5 minutes late. Tura ng binata at kaagad na yumuko ang dalaga. Pasensya ka na po Sir Andrew. Masyado po kasing malayo ang bahay ko dito sa kumpanya. At aminado naman po ako na tinanghali ako ng gising bat. I do my best. Hindi pa man natapos ang paliwanag ni Annie nang bigla na lamang nagsalita ang kanyang boss. I don't care about your explanation. Kuhaan mo ako ng kape ngayon na. Utos ng binata at kaagad naman na ibinaba ni Annie ang kanyang magamit sa kanyang sariling lamesa. Sige po sir, ipagtitimpla po kita. Hintayin mo lang po ako. Just give me 2 minutes. Wika ni Annie at tumango lamang ang binata. Kaagad na lumabas ang dalaga at nagtungo sa mini kitchen ng kumpanya at doon ay kumuha ito ng tasa. Annie, buti naman at dumating ka na. Nagagalit ni si Sir Andrew kanina. Wika ng katrabaho at malalim na napabuntong hininga ang dalaga. Kasi naman tinanghali ako ng gising tapos traffic pa. Diyos ko. Buti na lang at mabilis akong kumilos para akong safe flash. Tapos sobrang bilis kong kumilos abay. Nakasakay agad ako ng tricycle tapos naglakad na lang ako papunta dito. Dahil ang tagal ng biyahe, naasa nga ako tapos binungaran ako ni Leng. Nangatog pa lalo ang kalamnan ko. Pagkukwento ni Annie at natawa naman sa kanyang mga katrabaho nito. Detalyado talaga no? Di ka pa talaga nagbabago, madaldal ka pa din. Natatawang wika ng katrabaho at napailing naman ang dalaga. Dapat nga magpapaliwanag ako kanina kay boss sir eh. Kaso ayaw daw niya marinig at gusto niya nang magkape. Teka, dito na ako, malamang hinintay na ako nun. Wika ni Annie at kaagad na nagtungo ang dalaga sa opisina ng kanyang boss. Daladalang mainit na kape. Papasok na sana ang sekretary nang biglang bumukas ang pinto at doon ay natapon ang kape sa dibdib ng dalaga. O Annie, bakit pa kasi ang taas-taas ng hawak mo dyan sa kape? Ayan tuloy natapunan ka. Teka, mainit ba? Tura ni Andrew. Kasi naman po sir, itinulak ko yung pinto gamit ang tuhod ko kaya nakataas po kasi tinitignan ko eh. Paliwanag ni Annie. Ayan tuloy nabuhos sa'yo. Ayos ka lang ba? Tsaka tingnan mong basang-basa ka oh. Tanong ng binata sa kanyang sekretarya. Ayos lang po sir. Hindi naman po natapon sa akin lahat. Medyo ramdam ko lang po ang init. Wika ni Annie at kaagad na dinampot ang tasang nabasag.
Don't touch it. Baka masugatan ka. Tumawag ka na lang ng mga janitor to clean that. Tsaka ubarin mo na iyang mga suot-suot mo. Tingnan mo, sure what? Partinadong wika ni Andrew at nalaki ang mga mata ng dalaga. Ano ang sabi mo, sir? Magubad? Nauutal na tanong ni Annie. No, I mean is magpalit ka na. Sorry, nagkamali lang. Change your clothes at ipagtipla mo lang ulit ako ng kape. Paliwanag ng binata at tumango naman ang dalaga bilang tugon. Kaagad na nagtungo sa dressing room si Annie at nagpalit ng kanyang damit. Ay, ang malas ng araw na ito. Nakakaasar. Puro na lang kapalpakan ang natatamo ko. Para kung ewan kanina, late na nga natapunan pa ako ng kape. Ang clumsy ko this day. Wika nito sa kanyang sarili at agad na inayos ang kanyang damit. Matapos na makapagbihisay, kaagad na nagtimpla ng kape sa kanyang boss si Annie at bumalik sa opisina. Mabuti naman at bumalik ka kaagad, akala ko. Paghintayin mo na naman ako. Wika ni Andrew at ngumiti naman ang sekretarya nito. Siyempre sir, mabilis na ako dahil baka magalit ka na po sa akin. Puro kapalpakan na lang ginawa ko ngayong araw. Ay, sige na nga sir, inumin mo na ngayang kape mo. Baka lumamig pa iyan. Tura ng dalaga at inilapag ang tasang hawak nito sa mesa ng kanyang boss. Matapos na maibigay ang kape sa kanyang amo, inaupo na si Annie sa kanyang sariling swivel chair at doon ay tinignan ang madapat niyang gawin. May appointment ba ako today? Can you check my schedule today? Tanong ni Andrew sa kanyang sekretarya. Wala ka pong appointment today, sir. Free ka po ngayong araw. May gusto ka po bang puntahan o gawin? Sagot ni Annie sa kanyang amo. Do you know the new restaurant? I want to go there and taste their foods. Pwede mo ba akong samahan doon? Tura ng binata at tumango naman ng dalaga. Lunch po ba? Or dinner? Sa kailang reservation po? Tanong ni Annie at malalim naman na napabuntong hiningang kanyang boss. Sabi ko, di ba kung pwede mo akong samahan? So for 2 reservation. At lunch may gagawin pa kasi ako tonight. Sagot ng binata at tumango naman ang sekretarya nito bilang sagot. Okay na po sir. May pa-reserve na po kita sa VIP po, gaya ng palagi mong bilin. Magaling na tura ng dalaga at tumango naman ang boss nito. Mabilis lamang na lumipas ang mga oras at dumating na ngang lunchtime. Kung kaya't agad na nagtungo sa restaurant ang dalawa. Dahil nga food at beverage ang business na mayroon ng pamilya ni Andrew. Kung kaya't palagi itong kumakain sa mga sikat na kainan o di kaya naman ay mga kainan na bagong bukas. Nang makarating sa mismong restaurant ang dalawa, kaagad na binati ang mga ito ng staff. Hello po ma'am. And sir, welcome po. Enjoy. Nakangiting wika ng isa sa mga staff kaila, Annie. Pagpasok sa loob ay kaagad na lumapit ang isa sa mga dalaga sa kanila. Welcome po, wika ng babae. At yumuko pa ito sa dalawa. Reservation po Mr. Andrew. Wika ni Annie sa dalaga. This way po. Magalang na sagot ng babae. Sumunod naman sila Annie sa dalagang bumati sa kanila at agad na umupo ang mga ito. Give us the bestseller. Tipid na tura ni Andrew at hindi man lang nito sinilip ang menu sa kainan na iyon. Bakit di mo lang tininin yung mga pagkain na mayroon sila Sir Andrew? Nagtatakang tanong ni Annie at ngumiti naman ang binata nitong amo. I already knew na itatanong mong bagay niyan, as always. Malamang ano bang pinunta ko dito? Balik na tanong ng amo ng dalaga. At nabakunot noon naman ito na tila ba napaisip. To taste the foods? Taas kilay na tanong ni Annie na tila ba hindi pa sigurado sa kanyang sagot. Bingo! Tama ka. Kaya ngayon ang bestseller nila, ang in-order ko kasi. Iyon ang pinakamasarap dahil iyon ang palaging binibili ng tao. Bakit ako magsasay ng pera sa mumputay na hindi naman patok sa nakakarami? Wika ni Andrew at napatango naman ang dalaga. Ilang sandali pa ay dumating na din ang kanilang in-order. In fairness, mabilis silang mag-serve dito compare sa kabila. Bulong ni Annie at inumpisa na nito ang pagkain. Habang kumakain ang dalawa doon ay biglang dumating isang waitress. Dala-dala ang hugis pusong maliit na cake. Excuse me po ma'am and sir, maistorbo ko po muna kayo. May event kasi dito sa restaurant anniversary po ng may-ari nito at ng kanyang asawa kung kaya't lahat ng couple na kumakain dito ay may free cake po kami. Wika ng waitress at nagkatinginan ng dalawa. Nak, magsasalita pa sanang dalaga ng biglang nagsalita si Andrew. Thank you. Magugustuhan nito ng honey ko since favorite niya ang vanilla. Wika ng binata at nanlaki ang mga mata ng dalaga
Ganun po ba? Kakainin niyo po ba or take out na lang po? Tanong ng babae. Take out na lang since madami na din kaming nakain. Sagot ni Andrew at tumango naman ng waitress. Mga ilang minuto lamang na umalis ang babae at agad din itong bumalik. Here's your vanilla cake. Thank you for your reservation. Balik po kayo and we hope na nag-enjoy po kayo sa foods. Nakangiting wika ng waitress at doon ay lumabas na ang dalawa. Nang makarating sa parking lot doon ay kunot noong nagtanong ang dalaga. Sir, bakit mo naman po sinabi na magkasintahan tayo? Kunot noong tanong ni Annie. May sinabi ba ako na magkasintahan tayo? I just call you honey. At di ko naman akalain na iisipin nila na totoo magkasintahan tayo. Wika ni Andrew at pumasok na ito sa loob ng kotse. Pero sir, mali pa din ang ginawa mo, tinawag mo akong honey. So inisip nila na may relasyon tayo. Paliwanag ng dalaga at tinakpan naman ng kanyang boss ang bibig niya. Ayaw mo yun? May cake ka. Di ba favorite mo ang vanilla flavor? Sa iyo na yan. And stop murmuring. Ang sakit sa tenga. Taas kilay na wika ng boss nito at napailing naman ng dalaga. Teka, paano mo sir nalaman na paborito kang vanilla? Takang tanong ni Annie. Malalim na napabuntong hiningang amo nito sakat sumagot. Matagal ka nang nagtatrabaho sa akin. Matagal na tayo magkasama sa trabaho. Nagsisimula pa lang ako. Sekretarya na kita kaya hindi ka na dapat magtaka na alam kong bagay na iyan. Don't think malicious things. Iuwi mo na iyan dahil di naman ako mahilig sa mga matatamis na pagkain. Wika ni Andrew at doon ay natahimik naman si Annie. Dahil nga may gagawin pa ang kanyang boss ay nakauwi ng maaga si Annie sa kanyang bahay. Kaagad nitong inilagay sa kanyang mesang hugis pusong vanilla cake. Saka ito kumuha ng malamig na tubig sa ref at naupo. Napatitig pa ito sa kanyang daladala at bigla na lamang niyang naalala ang paliwanag ng kanyang boss. In fairness kay sir alam niyang bagay na iyon. Di ko naman nababanggit sa kanyang bagay na iyon pero alam niya sa bagay. Palagi ko kasing order yun kapag nasa coffee shop kami. Nakangiting wika ni Anna at binuksan nito ang cake. Ilang sandali ay tumunog ang cellphone niya na kaagad nitong sinagot. Bebs, where are you? Bungad na tanong ng kaibigan nito. Napabuntong hininga naman ang dalaga. Sa puntong iyon, alam na agad nito ang may kailangan ng kanyang best friend sa kanya. Yes po, nasa bahay na po ako. Ano pong kailangan mo? Kunot noong tanong ni Annie. Wow alam na alam. Teka, pupunta ako dyan. Teka lang On the way na ako sa bahay mo. Mabuti na lang at nandyan ka. Wika ni Elena at doon ay napakunot noon naman ng dalaga. Bakit ano ba yun? Takang tanong ni Annie at doon ay pinatay naman ng kaibigan nito ang tawag. Ilang sandali ay may bumusina na sa gate ng bahay ni Annie at kaagad itong pinagbuksan ng kaibigan. Babs, I need your help. Madaling-madali na wika ni Elena. Ano ba yun? Bakit parang pawis ka? Kunot noong tanong ni Annie. Kasi naman si Dad. May pa-blind date na naman sa akin tapos pupunta pa ako sa event. Ayoko nang ganun, alam mo naman. Wika ng dalaga. So, ako gusto mo na pumunta. Tama ba? Taas kilay at nakapamewang na tanong ni Annie sa kanyang kaibigan. Oo, parang ganun na nga. Sagot ni Elena. Nakaagad naman na sinagot ng kaibigan nito. Ayoko nga Elena, baka mamaya di ko magawang sinasabi mo. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung mapapahama ka ng dahil sa akin. Wika ni Annie sa kanyang matalik na kaibigan. Malalim pa itong napabuntong hininga at tumingin ng seryoso sa dalaga. Hay nako, matagal na natin ginagawang bagay nito kaya sige na. Kaya mo yan, tsaka promise last na ito. I will make sure na hindi tayo mapapahamak, lalo ka na. Please? Pangumbinsi pa ni Elena sa kaibigan. Maring umili ang babae sa kanagturan. Matagal na nating ginagawang bagay na ito. I always ruin the day that your parents prepared for you. At baka sa pagkakataon na ito mahuli mabuko na tayo. O kaya naman kabaliktaran ang mangyari. Basta ibang pakiramdam ko ngayon feeling ko di magandang mangyayari. Wika ni Annie. At natawa naman si Elena. Saan mo naman ako ang bagay niyan? Friend, this will be the last. At magtatampo ako sa'yo kapag di mo ako pinagbigyan. Tsaka, gugustuhin mo ba na may kasal ako sa taong di ko naman mahal? Hayaan mo ba na makasama ko isang lalaki na inilaan para sa akin ng mga magulang ko gayong may mahal akong iba? Annie, ikaw lang kayang gumawa ng bagay na iyon. Alam mo naman mahiyain ako. Tila ba nagpapaawang tura ng kaibigan nito?
Doon ay napayuko na lamang dalaga. Hay nako, di talaga kita maintindihan, nakakaasar. Sige na nga, ikaw talaga. Wika ni Annie at tuwang-tuwa naman ang babae. Sabi ko na nga ba, hinding-hindi mo ako matitiis. Nakangiting wika ni Elena at niyakapan nito ng higpit ang kaibigan niya. Saan ang gagawin ko? Saan ang venue? O pagkikitaan? Explain mo ang mga dapat kong malaman sa date mo. Wika ni Annie at diniinan pa nito ang salitang date mo. Tulad pa din ng dati, gagawa ka ng bagay na nakakahiya. What I mean is, ruin the day. Gumawa ka ng mga bagay na nakakadismaya para naman mainis at sila na mismong umayaw. Anyway, welcome party yun kaya panigurado ay maraming tao. Kaya madali lang na ma-disappoint sila. Like sisingit ka sa usapan, basta yung usually mo na ginagawa. Paliwanag ni Elena at tumango naman ang kaibigan nito. Ay si care ko yan, madali lang pala. Wika ni Annie at ngumisi pa ito ng kakaloko. Yan ang gusto ko sa'yo, go lang ng go. Nakangiting wika ni dalaga at umalis na si Elena. Matapos ang pag-uusap na iyon, kaagad na naghanda ang babae at dahil gabi naman nagaganapin ang nasabing date on welcome party ay di na kinakailangan ng dalaga na lumiban sa kanyang trabaho. Pagsapit ng oras na sinabi ng kanyang kaibigan ay agad na nag-asikasa si Annie at napakasimple lamang ng sinuot nito. Isang dress na kulay bughaw ang suot ng dalaga at hindi na ito nag-abala pa ng mag-ayos ng kanyang mukha o kahit na maglagay man lang ng kolorete. Okay na ito, simple lang para hindi attractive. Buntong hiningang wika ni Annie sa kanyang sarili at sumakay na ito ng isang kotse na hinanda ng kanyang kaibigan para sa kanya. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na din ang dalaga sa mismong lugar. Pagpasok sa loob ay bumungad sa kanyang isang guard. Welcome, senyora. Maaari ko bang makita ang iyong invitation? For checking only. Hope you understand. Magalang natura ng gwardya. Here. Tipid ng wika ni Annie at doon ay ipinakita ng dalaga ang kanyang imbitasyon. Matapos ma-check ng guard ang invitation ay sinamahan nito si Annie sa pwesto ng kanyang makakadate. Senyorito Andrew, Senyora Elena is now here. Wika ng gwardya at doon ay tumayo ang binata. Annie? Sir Andrew? Sabay na wika ng dalawa sa isa't isa at seryoso pang nakatingin ang binata sa dalagang kanyang karap. Maywan ko na po kayo, senyorito. Enjoy the night, Senyora Elena. Wika ng guard sa bayuko at umalis na ito. Napapikit naman ang dalaga at napayuko pa ito. Patay. Bulong niya sa kanyang sarili at hindi ito makapaniwala ng binatang dapat nakadate ang kanyang kaibigan ay walang iba kundi ang kanyang boss na ubod ng sungit. Excuses. Wika ni Andrew tinawakan sa braso ang dalaga, saka nito dinala si Annie sa hardin. Aray Sir Andrew, masakit po. Daing ng babae at napahilamos naman sa kanyang mukha ang binata. Anong ginagawa mo dito? At bakit nagpapanggap ka bilang Elena? Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit ganyan ang suot mo? Napakasimple. But first, sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit Elena ang gamit mong pangalan? Anong tingin mo sa akin, Mangmang? Hindi ka naman imbitado, bakit ka naririto? Party crasher ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Andrew sa dalaga. Napayuko naman si Annie at namumula pa ito sa mga oras na iyon. Abot-abot na kaba at takot ang nararamdaman ni Annie dahil sa mga nangyayari. Hindi lamang para sa kanyang sarili, ngunit pati na din sa kanyang kaibigan. I am so sorry sir pero tinutulungan ko lang kaibigan ko. Ayaw niya kasi na magpakasalo makipag-date sa lalaking di niya naman gusto. Paliwanag ng dalaga sa kanyang boss at doon ay binitaw ng binata ang kanyang braso. Bakit ka nga nandito? Bakit ikaw nandito kung ayaw niya? Takang tanong ni Andrew at doon ay napayukong muli ang babae. Dahil mapapaglitan siya ng kanyang daddy, please Sir Andrew. Wala akong intensyon na masama. Wika ni Annie. So bakit ka nga nandito? Seryosong tanong ni Andrew at taas kilay pa ito. To ruin the night. Honest na sagot ni Annie at doon kumunot ang noo ng boss nito. To ruin? Sirain? Alam mo bang itong event ngayon ay para sa lolo kong kakauwi lamang dito sa Pinas? Dahil may sakit ito tapos sisirain mo? We gathered this event to make him happy. Tapos sisirain mo lang? Hindi naman ako papayag nun. Wika ni Andrew at napakamot naman sa kanyang ulo ang dalaga. Hindi ko naman sisirain ang gabing ito. Gagawin ko lang ay masira ako sa inyo lalo na sa lolo mo. Para di niya na ako magustuhan for you. That's it.
So please naman boss, huwag mo sana akong ibuko. Wika ni Annie at nakiusap pa ito. Fine, ayoko din naman na magpakasal sa taong di ko mahal. Wika ng lalaki at pabalik na sana sa loob ang dalawa nang makita ng mga ito si Don Alfredo. Apo ko, hindi mo naman sinabi na may kasintahan ka na pala at napakaganda pang dalaga. Anong pangalan mo, Iya? Tanong ng matanda at doon ay nagkatinginan ng dalawa. Nagulantang ang dalawa at hindi agad nakasagot sa tanong ng matanda. Abuelo, kakarating mo lang po ba? Tara na po sa loob at malamangay, hinintay ka na po ng iyong mga bisita. Magalang na litanya ni Andrew sa kanyang lolo. Galing na ako doon aking apo at masaya sila na makita ako. Ngayon ipakilala mo naman sa akin ang iyong kasintahan. Wika tanong ni Don Alfredo. Abuelo, hindi pa man tapos ang binata sa kanyang sasabihin ng biglang sumingit sa usapan ng dalaga. Ako po si Elena, Lolo Fredo. Nakangiting wika nito at nagmanong pa sa abuelo ng kanyang boss. Napailing naman ang binatang iyon dahil ayaw na ayaw ni Don Alfredo na tinatawag siyang lolo. Anong tinawag mo sa akin? Taas kilay na tanong ng matanda. Lolo, gusto ko kasi na unique at ako lang tumatawag sa iyo. Walang pakundangan na sagot ni Annie. Sa puntong iyon hindi alam ni Andrew kung may inis ba siya sa kanyang sekretarya o matatawa dahil para bang mangmang ito sa harapan ng kanyang abuelo. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa tinura ng dalaga. Kakaiba kang babae. Ikaw lang may lakas loob na sabihin ang bagay ni Ian. Alam mo bang walang sino man ang tumawag sa akin ng lolo? Dahil ayaw ko tawagin akong ganun dahil nakakatanda. Wika ni Don Alfredo at natawa naman si Annie. Sa mga oras na iyon niisip ng dalaga na magtatagumpay siya sa kanyang plano. Gayong sa umpisa pa lamang ay nainis niya na ito. Abuelo, pasensya ka na po sa sinambit niya. Nga pala, siya po si Alena. Wika ni Andrew at muntik na nitong mabanggit ang tunay na ngalan ng dalaga. Oh, so ikaw pala si Elena. Nice to meet you, Binibini. Anyway, natutuwa ako sa pagiging straightforward mo. You make me smile tonight. Wika ng matanda at napakunot noon naman si Annie. Hindi ka galit? Kunot noong tanong nito sa abuelo ng kanyang boss. Ako? Hindi. Bakit naman ako magagalit sa kasintahan ng aking paboritong apo? Takang tanong ni Don Alfredo. Dahil tinawag kitang lolo di ba ayaw mo pong tinatawag kang ganon? Pili ang sagot ni Annie. Tumawa naman ang matanda na mas ikinagulat pa ng dalaga. Ayos lang sa akin na tawagin mo akong lolo. Nakakatuwang pakinggan kapag ikaw nagsasalita. Nakangiting tura ni Don Alfredo at nadismaya naman si Annie dahil sa naging kabaliktaran ang nangyari. Ayos lang? Di makapaniwalang tanong ng dalaga. Oo nga, ayos lang. Parang di ka ata niniwala sa akin. Anyway, tama na ito. Let's go inside at mag-umpisa ng kasiyahan. Wika ng matanda at pumasok na nga ang mga ito sa loob. Gaya ng sinambit ni Don Alfredo ay nag-umpisa na nga ang event at doon ay ginawa na nga ni Annie ang lahat upang mapahiya ang kanyang sarili. Doon ay sinadya ng dalaga na maitapon ang alak sa kanyang dress. Ngunit wala pa din yung talab sa matanda. Kung ano man iniisip mo, tigilan mo na yan dahil hindi yan uubra. Bulong ni Andrew sa dalaga. Napairap na lamang sa hangin si Annie at iniisip ni Annie na mali ang kanyang boss. Ngunit sa paglipas ng mga oras ay tila ba tamang binata hanggang sa nagpasya na nga ang dalaga na magpakatotoo na lamang. At matapos ang mahabang oras ng pakipagtsikahan at usap sa taong naroroon sa kasiyahan ay natapos na din ito. Thank you for coming. Elena, you make me this night more happier than I thought. Wika na Don Alfredo at napailing-iling na lamang si Annie sa kanyang isipan. Tila bigo siya na madismay ang matanda, ngunit ginawa naman niya ang lahat. Mainis at masira lamang ang gabing iyon. Okay, Lolo. Tipid na sagot ang dalaga at nagpaalam na ito. Sa pag-uwi, nagtaksi na lamang si Ana patungo sa kanyang tahanan. Pagdating doon ay napabuntong hininga na lamang ng malalim ang dalaga. Pagpasok sa kanyang simpleng tahanan ay nahiga agad dito sa kama. Kasabay nun, ang pag-ring ng kanyang cellphone. Dinampot agad ni Annie ang kanyang cellphone at doon ay nakita niyang pangalan ng kanyang kaibigan sa screen nito. Nag-aalinlangan pa nga ang dalaga sagutin ang tawag, ngunit kalaunan ay kinausap niya din ito. Bebs, salamat ah. Inayawan ako mismo nung kadate ko. Utang ko ito sa'yo. Anong gusto mo? Libre kita. Wait, I go in your house tonight and I have something for you.
Wika ni Elena at pinatay nito ang tawag. Ano kaya yun? Nagpasalamat meaning, nagtagumpay ako? Nakangising wika ni Annie at kagad itong nagbihis saka nag-toothbrush. Ilang sandali nakarinig na ng businang dalaga kung kaya't agad itong lumabas at pinagbuksan ng gate ng kanyang matalik na kaibigan. Babs, thank you talaga. You're my savior. Wika ni Elena at doon ay niyakap nito ng mahigpit si Annie. Hay, nasave na kita kaso naman may problema. Buntong hiningang wika ng dalaga. Ha? Bakit? Wala naman problema eh. Takang tanong ni Elena. Pumasok na muna tayo sa bahay at doon ko nalang ipagkwento sa'yo. Wika ng kaibigan nito at doon ay pumasok ng mga ito sa loob ng bahay. Nang makapasok ay agad na nagtanong ang babae. So ano nga iyon? Kinakabahan ako sa'yo. Kabadong tanong ng dalaga sa kaibigan. Elena, yung binatang kadaig ko kagabi na dapat ikaw ang kasamay, ang boss ko. Tura ni Annie sa kanyang kaibigan. What? Gulantang na tanong ni Elena sa kaibigan. Oo nga. At bukas may pasok ako sa work. Hindi ko alam paano ko harapin ang boss ko o kung may mukha pa ba akong iharap sa kanya. Nakayukong wika ng dalaga. OMG, I am so sorry. Anong reaksyon niya nung makita ka sa party? Pag-uusisa ni Elena sa kanyang kaibigan. Siyempre nagulat siya, pati ako di naman ako aware. At siyempre sinabi ko ang totoo kasi nga, kilala niya ako pero wala namang naging problema gaya ng napag-usapan natin. At naging matagumpay naman yun. Kaso nga lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Papasok ako sa trabaho, nihiya ako kay sir. Wika ni Annie at natahimik naman ang kaibigan nito. Dahil, anong gagawin natin? Wait, I do the right thing. I will explain everything to your boss para maliwanagan siya na wala kang kinalaman. Wika ni Elena at ngumiti naman ang dalaga. No need na, Bebs. Baka mapahama ka pa. Kaya ko na ito. Tsaka, naipaliwanag ko naman kay boss kagabi sadyang niya lang ako. Sagot ni Annie. Are you sure? Baka naman sinasabi mo lang yan para di ako mag-alala o mag-guilty. Wika ni Elena at natawa naman ang kaibigan nito. Bakit ka naman mag-guilty? Tsaka pumayag naman ako, so no worries. Paglilinaw ni Annie at napabuntong hininga naman ang dalaga. Siyempre, akong may pakanan ng lahat ng yun. Abay, mag-guilty talaga ako. Nga pala, may bibigay ako sa'yo. Wait, kunin ko sa kotse. Wika ng kaibigan nito at agad na lumabas si Elena. Pagbalik nito ay agad na inabot ng babaeng isang malit na kahon na kulay bughaw. Ano ito? Kunot noong tanong ni Annie. Hay nako, buksan mo kaya nang malaman mo. Wika ng dalaga at dunay, binuksan nga ng kaibigan nito ang maliit na kahon. OMG, Peps, ang mahal nito diba? Naku, di ko matatanggap yan. Gulantang na wika ni Annie at ibinalik ang diamond bracelet sa kanyang kaibigan. Sa iyo na yan. Tsaka, di ba pinag-iipunan mo yan? Ay nabigay ko na sa'yo. Kung tutuusin kulang pa nga yan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang dami mo kayang sakripisyo tapos puro foods. At thank you lang ang give back out for you. Sige natanggapin mo na iyan. Look oh, matchy tayo. Nasa akin ang necklace, nasa iyo ang bracelet. Nakangiting wika ni Elena at wala na ngang nagawa pang best friend nitong si Annie nang isuot nito ang bracelet sa kamay ng kaibigan. Thank you talaga. Promise, iingatan ko ito. Nakangiting wika ng dalaga at nagyakapan ng magkaibigan. Matapos ang tagpong iyon ay nagkwentuhan pa ang magkaibigan at kumain ng ramyun. Kinabukasang maaga nagising si Annie at ninihanda nito ang kanyang sarili dahil nihiya ito sa kanyang boss dahil sa nangyari. Matapos maayos ang kanyang sarili ay nagtungo na sa kumpanyang dalaga at pakalipas ang ilang sandali na biyahe ay maagang nakarating sa kanyang trabahong dalaga. Pagpasok sa building ay napansin agad dito ng kanyang mga kasamahan. Wow, ang aga mo ata ngayon, Annie. Nakakapanibago na unahan mo pa si Sir Andrew. Punan nilang sa babae. Oo nga, himala. Anong nakain mo? Di kami sanay na maaga ka. Dagdag pa ng isa. Napakamot na lamang sa kanyang ulo ang dalaga dahil sa mga sinambit ng kanyang mga trabaho. Masama bang magising ng maaga at pumasok ng hindi late? Dapat nga matuwa kayo dahil hindi nyo maririnig ang hiyaw ni Sir. Napakaano ng mga to, mga marites. Baling ni Ana sa mga ito. Napakurap-kurap na lamang ang mga kasama ng dalaga. Ang sungit niya this day, may menstruation siguro yun.
Bulong na wika ni Leng. At naupo na lamang sa kanyang pwesto. Pagdating sa loob ng opisina ng kanyang boss ay agad na nagtungo sa kanyang lamesa si Annie at napayuko na lamang. Paano ko harapin si boss ngayon? Nakakahiya ka, Saf. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili at inuntog pa ang kanyang noo sa notebook ng kanyang hawak. Anong nangyayari sa iyo, Secretary Annie? Biglang tanong ng kakapasok lamang na si Andrew. Doon ay nanlaki ang mga mata ng babae at hindi ito makatingin sa kanyang amo. Sir Andrew, about po pala sa nangyari kagabi po, ano ka? Hindi pa man tapos sa kanyang sasabihin ang dalaga nang bigla na lang nagsalita ang boss nito. We have a problem. Tura nito at doon ay napatingin sa kanyang amo ang dalaga. Ano po? Tarantang tanong ni Annie at seryoso itong tiningnan ng kanyang boss. My abuelo wants you to be my wife. Wika ng binata at doon ay nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano po? Hala, bakit? Ginawa ko naman ang lahat para di niya ako magustuhan. Tsaka sabi ni Elena, ayos na daw, wala daw problema. Wika ni Annie at napakamot ito sa kanyang ulo. Yeah, walang problema ang kaibigan mo, pero ikaw meron. Wika ni Andrew at napakamot naman sa kanyang ulo ang dalaga. Bakit? Di ba ang alam ng lolo mo ako si Elena? Takang tanong ni Annie at nakakunot ang noo nito na tila ba nagugulan sa nangyayari. Tinanggihan kong marriage proposal ng parents ng kaibigan mo at nalaman niyo ni abuelo, so wala akong choice kundi sabihin ng totoo na hindi ang totoong Elena ang na-meet niya that night because you are my secretary, pero hindi ko sinabi kay abuelo na sekretarya kita. Paliwanag ng binata. Anong sabi mo? Kunot noong tanong ng dalaga. Sinabi ko na girlfriend kita, kaya nagpanggap ka na lang bilang Elena dahil ayaw ako makipag-date sa iba. Wika ni Andrew at napahilamos naman si Annie sa kanyang mukha. Ha? Bakit mo sinabi yun? Kunot noong tanong ng sekretarya. Anong gusto mong sabihin ko? Abuelo kasi hindi siya yung tunay na Elena. Nagpanggap lang siya para masirang totoong Elena. At yung babaeng yun sekretarya ko. Ganun bang gusto mong sabihin ko? Taas kilay na tura ng binata. Siyempre hindi. Sana nag-isip ka na lang ng ibang palusot. Wika ni Annie. Wow, ako pa ngayon ang may kasalanan? Di ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko kay abuelo. Lalo na't may sakit ito. Ayokong dagdagan pang dinaramdam nito. Wika ni Andrew at napabuntong hininga pa. So, anong gagawin natin? Kunot noong tanong ng sekretarya. You have no choice but to marry each other. Gustong gusto ka ni abuelo for me, kaya wala tayong magagawa kundi gawin ang bagay na iyon. Magkakaroon naman tayo ng contract after ng surgery ni abuelo. Nakapag gumaling na siya, we can file a divorce para makabalik tayo sa dati nating buhay. Deal? Paliwanag ng binata. Wala naman akong choice at kasalanan ko din man kung bakit ito nangyari, kaya payag ako, pero kailan bang surgery ng abuelo mo? Litanya ng dalaga. Next month ng surgery niya, kaya hindi namin siya in-stress. Hintayin na muna natin na ma-full recover siya bago tayo magsabi sa kanya ng totoo at mag-divorce. Paliwanag ni Andrew. Di go na po, sir. Mabilis lang naman po ang araw. Wika ni Annie at doon ay inilabas na ng binatang kontrata. Nagpirmahan ng mga ito at matapos ang mag-usap ay naghanda ng dalawa. For sure. Magtataka ang parents ko, lalo na ang brother ko. Kaya kailangan natin maghanda dahil panigurado. Magtatanong ang mga ito sa atin. Wika ni Andrew ng patangon na lamang ang dalaga. So anong dapat natin gawin at paghandaan? Tanong ni Annie sa kanyang boss. About ourselves. Dapat alam natin kung anong gusto ng isa't isa. Anong mga ayaw, differences, and similarities. Mga paborito at mga personal na bagay tulad ng sa pamilya. Detanya ni Andrew at doon ay natahimik ang dalaga. Saan natin naumpisahan? Tsaka, paano yun? Wala kaming kaya gaya nyo. Baka naman malitin ako ng pamilya mo. Wika ni Annie at umiling naman ang boss nito. Wala kang dapat ipag-alala patungkol dyan. Dahil hindi ganun ang pamilya ko. Hindi kami gaya ng iba na nang mamaliit ang kapwa at nang insulto. We respect all people kahit di namin ka-level. So don't think bad about my family. Wika ni Andrew doon ay nag-umpisa ng dalawa na kilalanin ng isa't isa. Hello sir, alam ko na yan na paborito mo yan. Kasi nga diba you always want me to buy that? Nakangiting wika ng dalaga at giliw na giliw ito sa mga nalalaman niya sa kanyang boss. Yeah, I know. Pinaalala ko lang. We are opposite to that. Ikaw mahilig ka sa matamis. Ako naman ay hindi. That was our difference. May allergies ka ba?
or anything na pagkain na hindi mo kinakain. O pwede sa'yo. Litanya ng binata at napahawak sa kanyang babang babae na tila ba nag-iisip. Wala naman akong allergies pero di ako kumakain ng pickles at beans. Wika ni Annie at napangiti naman si Andrew. Me too. So that was our similarities. I hate that food. Di ko gusto ang lasa. Wika ng binata at may naalala naman ng dalaga. Hate mo din pala. Kaya pala nung kumain tayo noon sa restaurant kagaya ko, tinanggal ko din yung beans tapos nung inalok ka ng pickles tinanggihan mo. Nakangiting wika ng sekretarya. Ganun na nga. Nababahuan kasi ako sa pickles at ayoko sa beans dahil masyadong maliit tsaka di ko gusto yung taste. Wika nito at napatango-tango naman si Annie. Matapos ang mahabang oras ng pag-uusap at pag-alam ng mga dapat nilang malaman sa isa't isa, inalok ng boss ng kanyang sekretarya na ihatid na sa tahanan nito. Naku, wag na po sir. Nakakahiya po. Pagtanggi ng dalaga. I need to know your exact home address. Para naman kapag nagyaya si abuelo na magpunta sa bahay mo, ay alam ko na. Paliwanag ng wika ni Andrew. Ganun ba? Paano yan? Pwede ba na kapag pupunta kayo sabihin mo muna ako? Wika ni Annie at napakunot noon naman ng binata. Bakit? May boyfriend ka ba? Di ba sabi mo NBSB ka? Your boyfriend since birth? Sunod-sunod na tanong ng boss nito. Teka, kumalma ka nga. Ganito kasi, baka mamaya pumunta kayo basta-basta. Baka mamaya makalat ang bahay ko, nakakahiya. Alam mo na mag-isa lang kasi ako tapos busy pa sa work, kaya ganun minsan talaga sobrang kalat. Paliwanag ng dalaga. Don't worry, papalipatin kita ng bahay. May isa akong bakanting kondo malapit dito sa kumpanya. Doon ka lilipat at ibibiling ko doon sa maintenance na panatiliing malinis ang iyong bahay. O baka mag-hire na lang ako ng maid. Wika ni Andrew at nawindang naman ang dalaga. Ano po? Kondo? Nako, di ko afford yung ganun, mamaya ibawas mo pa yun sa sahod ko. Tura ni Annie at natawa naman ang boss nito. That was part of my plan. Okay? So relax. Isa pa, kapag naikasal ka na sa akin at nag-umpisa na tayo sa pagpapanggap, di ka na pwedeng makita pa dito sa kumpanya. Baka mabuko tayo. But don't worry, babayaran kita kaya. Wala kang dapat alalahanin. Ang gagawin mo lang ay gampanan ng iyong role as my hired wife. Mahabang paliwanag ni Andrew at natulala na ng dalaga. Wala yun sa kontrata, biglaan. Wika ng sekretarya at dunay, nagkasundo na ang dalawa. Nung araw na iyon ay inihatid na nga ni Andrew ang dalaga. So may boyfriend ka na pala. Kailan pa? Biglang tanong ni Elena sa kaibigan habang nakapamewang. Anak ng... Kanina ka pa ba dyan? Gulantang na tanong ni Annie sa kanyang best friend. Hindi naman sakto lang para makita ko na may naghatid sa'yo. Ano, boyfriend mo ba yon? Bakit di mo malang nakwento sa akin? Kunotong tanong ng dalaga. Boyfriend? Hindi no, boss ko yon. At halika pumasok na tayo sa loob dahil madami akong chika sa'yo. Wika ni Annie sa kanyang kaibigan at pumasok na sa loob ang dalawang magkaibigan. Pagpasok sa loob ay agad na nag-usap ang dalawa. So ano yung chika mo, Aling Marites? Taas kilay na tanong ni Elena at natawa naman ang best friend nito. Ganito na nga, nagkaroon ako ng problema. Panimula ng dalaga at doon ay na-curious naman ang kaibigan nito. And the same time ay tila ba nakaramdam ito ng guilt sa kanyang puso. Ha? Anong problema? Dahil ba yun sa ginawa natin? I mean, sa pinagawa ko? Wika ni Elena at napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Parang ganun na nga. Hindi ka napahamak dahil nagawa na ng paraan ni Sir Andrew. Pero ako naman itong naipit pero ayos na. Nagawa naman namin ng paraan. Paliwanag ni Annie at napakunot noon naman si Elena. Anong paraan? Tsaka ano yung problema? Huwag mo naman akong bitinin, Bebs. Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Kasi naman, yung abuelo ni Sir gusto niya na ikasal kami ng apo niya. Iyon yung problema. Nakayukong tura ni Annie. Ano? Pero napakasagrado ng kasal. Oh, anong solusyon ang naisip niyo? Kunot noong tanong ng kaibigan nito. Malalim naman na napabuntong hiningang dalaga. Siyempre hindi naman namin pwedeng tanggihan yun, di ba? Kaya ang gagawin namin magpakasal tapos kapag natapos ng surgery ng lolo ni Sir Andrew at makarecover na ito ay agad-agad namin sasabihin ng totoo. Wika ni Annie at doon ay nalaki ang mga mata ng babae. Ano, pumayag ka? Paano yun?
Di ba pangarap mo na may kasal sa taong mahal mo lang? Bakit pumayag ka? Sunod-sunod na tanong ni Elena sa kaibigan. Wala kang dapat ipag-alala dahil kagustuhan ko iyon. Tsaka wala na din naman akong choice, kundi ang pumayag dahil from the first place. Kasalanan ko ang lahat. Tsaka ayos na yun, maganda naman ang offer ni Sir sa akin. Paliwanag ni Annie. At hinawakan naman ng kanyang kaibigan ang kamay nito. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Isa pa balang araw darating din ang oras na ako naman ang tutulong sa iyo. Lapitan mo lang ako. Wika ni Elena at ngumiti naman ang kaibigan nito. Salamat. Tsaka, ayos lang, huwag mo akong isipin ha. Tura ng dalaga at matapos na nagkwentuhan pang mga ito. Matapos ang pangyayaring iyon umuwi na din ang kaibigan nito. Sa paglipas ng mga araw nagpatuloy si Andrew at Annie sa pagkilala sa isa't isa. Hanggang sa lumipat na nga ng kondo ang dalaga. Grabe ang lakas ng ulan. Teka boss, ikukuha lang kita ng tuwalya. Wika ni Annie at aalis na sanang babae nang hawakan ito ng kanyang boss sa kamay nito. Ako na mupo ka na lang dyan. Wika ng binata at naupo naman ang dalaga. Sa mga oras na iyon nagtungo ang dalawa sa isang sikat na restaurant at naabutan ng mga ito ng ulan nang pag-uwi ng mga ito sa kondo ni Annie na pagmamayari ng kanyang boss. Ilang sandali dumating na ang binata bitbit ang dalawang tuwalya. Kukunin na sana ang dalagang isa nang bigla itong punasan ng kanyang boss at doon napataas ang kilay ni Annie. Ako na po sir, may gusto ko po bang kainin? Wiga ng sekretariat. Kaagad naman inabot ng boss ang tuwalya sa dalaga. Kahit ano, hindi naman ako mapili. Isa pa alam mo din naman ang maputaya at pagkain na ayaw ko. Ditanya ni Andrew at napatango naman ang dalaga. Matapos na marinig ang sagot ng kanyang boss agad na nagbihis ang dalaga at nagtungo na ito sa kusina upang magluto. Nilaga na lang ang lulutuin ko. Wika ni Annie sa kanyang sarili at kaagad na kinuha ang mga sangkap at ricados na kanyang gagamitin para sa kanyang lulutuin. Ilang sandali habang hiniway, nasugatan ng kutsilyong dalaga at napalakas ang pagdaing nito. What happened? Kunot noong tanong ni Andrew at napansin agad nito ang daliri nito na may sugat ang dalaga kung kaya't agad na hinila nito ang kanyang sekretarya sa lababo at doon hinugasan nito ang dumudugong sugat ng babae. Ayos naman ako sir, medyo mahapdi lang ito. Muupo ka na lang po doon. Wika ni Annie ngunit binuhat ito ni Andrew at ibinaba ang dalaga sa sofa. Magpahinga ka na lang dyan, ako nang magluluto. Wika ng binata at nanlaki ang mga mata ng sekretarya. Ha? Ikaw pong magluluto? Marunong ka ba? Kunot noong tanong ng babae at doon ngumisi naman ang amo nito. Of course, di lang naman kayong mga babaeng marunong magluto. Kami din namang mga lalaki marunong. Di naman talent ang pagluluto, lahat naman pwedeng matuto nito. Saka digital ngayon ang maaari namang matuto sa pamamagitan ng panunood, but me? Hindi ako nanonood. Gusto ko itong natutunan because I love eating, so kailangan marunong din ako magluto. Paliwanag ni Andrew at napangiti naman ang dalaga. Maswerteng babaeng mamahalin mo sir. Wika ni Annie at nakangiti pa ito. Bakit naman? Tsaka pwede masanay ka na tawagin akong love dahil sa susunod na linggo ikakasal na tayo. Wika ng binata at natahimik naman bigla ang dalaga. Oo nga pala. Anyway, totoo ba yung sinabi sa akin ni Andre? Nung brother mo na next year pa daw ang surgery ng abuelo mo dahil may problema? Tanong ni Annie sa kanyang mapapangasawa. Oo kaya matatagalan pang pagpapanggap natin. Di ko din kasi expected na biglang magkakaroon ng problema sa donor ni abuelo. Wika ni Andrew at napatango na lamang ang dalaga. Naging tahimik ang mga ito at nagluto na ang binata. Matapos ang ilang sandali inihain na ni Andrew ang putahe na kanyang niluto at doon kaagad na itong tinikman ng dalaga. Wow, in fairness, masarap siya. Paano ka natutong magluto, sir? I mean, love? Pag-uusisa ni Annie. My mom loved to cook so many dish at isa din yun sa dahilan kung bakit food and beverage ang ilan sa mga aming negosyo. Nang dahil sa mom ko natuto ako. Padalas kasi ako nanonood sa kanya sa tuwing may bagong putahe siyang sinusubukan. Kaya siguro sa kanya ko din naman ang pagiging mahilig sa mga pagkain at pagluluto. Pagkukwento ng binata, nag-usap pa ang dalawa habang kumakain at nang matapos umuwi na din sa kanilang tahanan si Andrew. Makalipas nga ang isang linggo ikinasal na sa Paris ang dalawa at doon nag-honeymoon ngunit walang nangyari sa kanila dahil nais ng binata na igalang ang babae. Naging mabilis ang pangyayari sa pagitan ng dalawa
at patuloy ang mga ito sa kanilang pagpapanggap. Makalipas ang isang buwan na naging close si Annie sa pamilya ni Andrew, lalo na sa kapatid nitong si Andre. Ano nagustuhan mo kay Andrew? Bakit siyang pinakasalan mo? Pag-uusisang tanong ng binata sa asawa ng kanyang kapatid. Mabait kasi si Andrew. Lahat siguro ng hanap ng babae sa isang lalaki ay nasa kanya na. Bakit mo na itanong? Kunot nung tanong ni Annie. Wala lang, sadyang curious lang. Tipid na sagot ni Andre at napatango na lamang ang dalaga. Ako may tanong ako. Wika ng babae at doon ay nagtaka ang binata. Ano yun? Sige na, itanong mo lang. Nakangising tura ni Andre at napabuntong hininga naman ang babae. Bakit pareho kayo ng edad ng asawa ko? E di naman kayo kambal. Takang tanong ni Annie. Doon ay napahagalpak ng tawang binata sa kanagturan. Hindi mo ba alam na kami ni Andrew ay magpinsan lang? Taas kilay na tanong ni Andre. Magpinsan lang kayo? Gulantang na tanong ni Annie. Oo, tipid na sagot ang binata. Talaga? E nasa naman ang mga magulang mo? Nagugula na tanong ng dalaga. Wala na, nasa langit na, as in, dado na. Sagot ng binata at tila nalungkot naman ang dalaga. Ganon? Ilang taon ka nung nawala sila? Dagdag tanong pa ng babae. 7 years old ako nun, na hindi ko nga alam kung bakit sila namatay. Pero simula nun, ang tumayong magulang ko ay ang mga tita at tito ko. Pagkukwento ng binata. Grabe ang saklap naman nangyayari sa iyo. Mabuti na lang at may mga kamag-anak ka pa. Mabuti at kinupkup ka ng mga magulang ng asawa ko. Wika ni Annie at dunay niyakap nito ang binata upang iparamdam na mayroon itong kaibigan na malalapitan sa oras ng pangangailangan. Wika ni Annie at iyakapin po sana nitong binata nang bigla na lamang itong hinawakan ng kanyang asawang si Andrew. Hanap ka na ni Abuelo Love. Tama ng pagkausap sa kapatid ko. Seryosong wika ng binata at salubong pa ang kilay nito habang nakatingin sa babae. Ganun ba? Okay. Bye na Andre, usap na lang tayo sa susunod. Wika ni Anne at kumaway peto sa binata. Pag-alis sa harapan ng kapatid ay doon nagtura ng lalaki. Kailan pa kayo naging close ni Andre? Kunot nung tanong ni Andrew sa kanyang asawa. Di naman kami sobrang close sadyang nag-uusap lang kami kanina. Wika ni Anne at ngumiti. Ano naman ang pag-usapan niyo? Taas kilay na tanong ni Andrew sa babae. Di naman mahalaga pero nabanggit niya na magpinsan lang pala kayo. Tapos patay na yung tunay niyang mga magulang. Akala ko magkapatid talaga kayo. Buntong hiningang wika ni Annie at patalon-talon pa ito. Oo, di kami magkapatid. Pinsan ko lang siya. Pero minahal siya ng mga magulang ko. Na parang tunay nilang anak sa kabila ng kasalanan na ginawa nila sa mga magulang ni Andre. Litanya ng lalaki at nadinig naman ng pinsan nito na itinuring ng kapatid ang kanyang sinambit. Teka, anong ginawa ng mga magulang ko kay tita at tito? Kunot noong tanong ni Andre at nanlaki ang mga mata ng pinsan nito. Wala yun. Tipid na wika ni Andre at aalis na sana ito nang bigla itong hawakan ng binata. Ano yun? Tanong ni Andre sa kanya. Malalim naman na napabuntong hiningang lalaki saka ito sumagot. Bakit kaya hindi mo alamin? You are old enough to find the truth. At sa pag-uugaling ipinakita mo sa akin at sa mga magulang ko, baka magsisi ka na ginawa mo ang mga bagay na yun sa amin. Wika ni Andrew. At hinila na paalis sa pwestong iyon ng kanyang asawa. Niiwan naman si Andre na natulala at tila nagugulan sa itinura ng kanyang pinsan. Ano kayang ibig sabihin ng gunggong na iyon? Takang tanong nito sa kanyang sarili. Sa totoo lamang ay, alam ng binata kung bakit namatay ang kanyang mga tunay na magulang at dahil yun sa mga taong kumukup sa kanya. Ngunit hindi nito alam ang tunay na dahilan. Kung kahit upang bigyan ng hustisya ang kanyang mga yumaong magulang ay, may masamang balak ang binata upang makaganti sa mga taong naging dahilan kung bakit hindi na nito nakasama ang kanyang mga magulang. Samantala hindi alam ni Andre na kaya namatay ang kanyang mga magulang dahil sa pagiging sakim ng mga ito sa kayamanan at naisa ng mga ito na mamamaalam sa mundo ang mga magulang na tumayo sa kanya. Mali ang pag-aakala ng binata at ngayon ay nais nitong maghiganti upang masira sa lahat ang pinsan niyang si Andrew na siyang paborito ng kanilang abuelo. At ngayon ay gagamitin ni Andre ang babaeng si Annie upang makabawi sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang relasyon ng mga ito at mas lalo naman na naging malapit sa isa't isa si Annie at Andre na siyang kinainisan naman ng asawa nitong si Andrew. Ano bang meron sa inyo ng pinsan ko? Taas kilay na tanong ng lalaki at salubong pa ang mga kilay nito. Ha?
Wala naman kaming ginagawang masama ni Andre. May mali ba dun sa pakikipag-usap ko sa kanya? Kunot noong tanong ni Annie sa kanyang asawa. Doon ay hindi napigilan ni Andrew ang kanyang sarili at siniilang halik ang babae. I am jealous. Wika nito at bigla na lamang umalis. Niiwan naman na natulala si Annie at hindi agad nakapag-react sa ginawang iyon ng kanyang asawa. Ano daw? Nagsiselos daw siya? Bakit? Ang gulo niya. Lutang na wika ni Annie sa kanyang sarili. Kasunod nun, ang pagtunog ng kanyang cellphone at nabasa nito na gusto siyang makausap ni Andre sa kondo nito dahil may problema daw ito. Samantala sa kabilang banda, naghanda ng pinsan ni Andrew para sa malaking pasabong nito upang guluhin ang nananahimik na buhay ng mga taong nagmamahal at itinuturing siyang kaibigan at kapatid. Dali-dali naman na nagpunta sa kondo ng binata si Annie dahil sa pag-alala at hindi din ito nakapagpaalam sa kanyang asawa maging kay Don Alfredo. Habang paalis ay nakasalubong ng babae ang kanyang kaibigan na si Elena. Nadadalaw sana sa kanya. Bebs, madaling-madali ka ah. Wika ng dalaga. Si Andre kasi may problema umiiyak. Pupunta ka ba sa mansyon? Tura ni Annie at pawis na pawis ito dahil sa pag-alala. Oo sana kaso mukhang aalis ka. Wika na Elena at doon ay nakasuyo ang kaibigan nito. Pwede pa suyo. Pasabi naman kay Andrew na sumunod sila sa kondo ni Andre. Sila ni Don Alfredo. Hindi kasi magandang pakiramdam ko. Feel ko may masamang mangyayari at kinakabahan ako. Wika ni Annie sa kanyang best friend. Okay, sige, sasama din ako sa kanila. Papunta doon para na may makasama kang babae. Wika ni Elena. Sige, sunod kayo ha. Puntahan ko na at baka may gawin iyon sa kanyang sarili. Wika ng babae at sumakay na ito sa taxi patungo sa kondo ng binata. Naging mabilis lamang ang biyahe ng babae at nakarating agad ito sa kondo ng pinsan ng kanyang asawa. Welcome, madam. Bati ng gwardiya kay Annie. Ngumiti lamang ito at mabilis na sumakay ng elevator patungo sa kondo ng binata. Pagdating sa mismong pinto ay agad na nag-doorbell si Annie. Anong nangyari? Kunot nung tanong ng babae kay Andre. Nalulungkot kasi ako, pwede ba na samahan mo muna ako? Tanong ng binata at pumasok naman sa loob ang babae. Sige samahan kita kaso Hindi pa man natapos sa kanyang sasabihin si Annie nang magsalita si Andre. Salamat ha. Mukhang pawis na pawis ka. Nagmadali ka ba? Heto mukhang uhaw ka eh. Inom ka muna ng juice. Wika ng binata, sabay alok ng may inom sa babae. Salamat. Nakangiting wika ni Annie at dunay, nilagok nitong inumin. Lingid sa kanyang kalamanay, may inilagay na pampatulog si Andre sa juice na kanyang ininom. Sleep well, Annie. Nakangising wika ni Andre at dunay, hinubaran nito si Annie at inilagay sa kanyang kama. Ikinalat nito lahat ng kanilang damit at tinabihan ng babae. Sinadya din nitong iwan na bukas ang pintuan ng kanyang kondo dahil alam nito na patungo doon ng kanyang pinsan at abuelo. Sa kabilang banda nag-text naman si Elena sa cellphone ng kanyang kaibigan na on the way ng mga ito. Tawagan mo kaya siya, Iha. Wika ni Don Alfredo at ginawa naman ng dalagang sinambit nito. Ayaw po sumagot. Nagre-ring lang po. Wika ni Elena at doon ay binilisan na ni Andrew ang pagmamaneho. Nakalipas ang ilang sandali ay nakarating na din ang mga ito sa lugar at kaagad na nagtungo ang mga ito sa kondo. Pagdating doon ay nakita ni Elena na bukas ang pinto at doon ay nakita nila ni Don Alfredo na nagkalat ang saplot nila ni Annie at Andre. Doon ay agad na nagtungo si Andrew sa silid ng kanyang itinuring na kapatid at doon ay nakita nito na magkayakap ang kanyang asawa at pinsan na kapwa walang saplot. Walang hiya ka. Galit na sigaw ni Andrew at hinablot nito si Andre at sinuntok. Anong nangyari? Takang tanong ni Annie at napahawak pa ito sa kanyang ulo. Bebs, ikaw dapat ang tanungin namin yan. Wika ni Elena at kaagad na binalutan ng tuwalya ang kanyang kaibigan. Tama na, sigaw ni Don Alfredo. At doon ay tumigil naman si Andrew sa pagsuntok sa kanyang pinsan. Bakit ako nakahubad? Andre, anong nangyari? Anong nilagay mo sa inumin ko? Naluluhang tanong ni Annie. At wala itong kalam-alam na naging instrumento siya upang makapaghiganti sa binata. Hindi mo ba alam na nag-sex tayo? Pagsisinungaling nito at nanlaki ang mga mata ng babae. Sex? Huwag ka namang magsinungaling, Andre. Pumunta ako dito dahil sabi mo may problema ka. Inalok mo ako ng juice at tapos nun, nawalan ako ng malay. Please, Andrew, maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling iyan si Andre.
Wika ni Ani at lumuluha ito sa mga oras ni iyon. I can't believe na gagawin mo ito. I almost fall to you, but you hurt me. I hate you, Ani. Sana kung ayaw mo sa akin sinabi mo ng maaga. Lumuluhang wika ni Andrew at doon ay umalis na ito. Habulin sana nito ang kanyang asawa, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Give him space for now, wika ni Elena at niyakap ang kanyang kaibigan. Magbihis ka na iya at ihatid na muna kita sa kondo mo. And you, Andre, I know may mali sa mga nangyari at lalabas din ng totoo, alam mo yan. Wika ni Don Alfredo at nagbihis na nga si Annie. Matapos ang pangyayaring iyon ay hinatid ng matandang asawa ng kanyang apo sa kondo nito. Nang makarating sa kondo ay bigla na lang lumod si Annie sa paanan ng matanda. Lolo Alfredo, Don Alfredo, patawarin mo po ako. Promise wala pa akong intensyon na saktan ng apo mo. Hindi ko din po alam kung bakit wala akong saplot ng datnan niyo kami. Nagsasabi po ako ng totoo at hindi ko gagawin ang bagay na iyon. Wika ng babae habang nakaluhod. Stand up, Iya. Wala kang dapat ipag-alala dahil alam ko na nagsasabi ka ng totoo. I don't believe to, Andre. Alam ko na hindi mo magagawa ang bagay na iyon and I will help you to clean your name to my apo. But I have a question to you and please answer me honestly. Nagpapanggap lang ba kayo ng apo ko na magkasintahan at nagpakasal kayo because of me? Dire-diretsong wika ng matanda at tinanong si Annie. Napatango naman ang babae saka nagpaliwanag. Hindi po namin intensyon na magsinungaling sa inyo. Sadyang gusto lang po ni Andrew na mapasaya ka at ayaw niya bigyan ka ng problema. At dahil nakita ko na malinis ang intensyon niya, pumayag din ako. Believe me po, nagawa lang po namin ang bagay niyon kasi ayaw ni Andrew na ma-stress ka po. Mahabang paliwanag ni Annie at ngumiti naman ang matanda. Alam mo ba na mahal ka na ng apo ko? Tanong ni Don Alfredo sa babae. Opo, pero nito lang. At sa tingin ko, mukhang huli na. Umiiyak na wika ni Annie. Susuko ka na lang ng ganun-ganun lang. Mahal mo ba ang apo ko? Oo, hindi lang ang sagot. Diretsahang wika ng matanda. Mahal ko po. Oo, sagot ng babae. At ngumiti naman si Don Alfredo. Then clean your name. At huwag kang susuko. Kapag mahal, dapat? Wika ng matanda. At pinutol nito ang kanyang sinasabi. Ipaglaban mo. Pagpapatuloy ni Annie. At niyakap nito si Don Alfredo. Sige na, ayusin mo ng sarili mo. Wika nito. Salamat po. Dahil naniniwala ka sa akin. Umiiyak na tura ng babae. May tiwala kasi ako sa iyo eh. Wika ng matanda at umalis na ito. Naiwan naman doon si Elena at Annie. Bebs, tutulungan kita na alamin ang totoo. Wika ng kaibigan nito at mas lalo naman na naiyak ang babae. Naniniwala ka sa akin? Lumuluhang tanong nito sa kanyang best friend. Oo naman. Alam ko nang hindi mo kayang manakit ng tao. Lalo na kapag mahal mo. This time, ako naman ang tutulong sa iyo. Tiwala lang, lalabas din ang totoo. But for now, magpahinga ka muna. Wika ni Elena sa kaibigan at doon ay nagpahinga na nga si Annie. Kinabukasan ay dumating na ang divorcement paper sa tahanan ng babae at may pirma na iyon ni Andrew. Dali-daling nagtungo sa kumpanya nito si Annie at doon ay kinausap niya ito. So ganun-ganun na lang yun? Hindi mo ako hayaan na magpaliwanag? Hindi mo ako pakikinggan? Sunod-sunod na tanong ni Annie sa kanyang asawa. Wala na din naman saysay ang kasal natin kahit magpaliwanag ka pa. Umamin ka na din naman kay Abuelo, di ba? So tapos ng lahat sa atin. Wala din naman tayong commitment sa isa't isa, kaya wala kang dapat ipaliwanag. Ayaw mo yan? Pwede na kayo magsama ng pinsan ko. Congrats pala sa inyo. Wika ni Andrew tumalikod dito. Kasabay ng pagtalikod nito, ang pagtulo ng kayang luha. Sabi mo mahal mo ako. Bakit ganun? Bakit di mo ako hinayaan na magpaliwanag? Hayaan mo naman akong linisin ang pangalan ko sa'yo. Wika ni Annie. At humarap naman si Andrew. Just sign it. And you may go now. Wika nito at doon ay sunod-sunod na bumusang luha sa mga mata ng babae. Sige, pipirmahan ko ito. Pero sisiguraduhin ko na malilinis kong pangalan ko. At isa pa pala, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal din kita. At lahat gagawin ko para lumabas ang totoo. Wika ni Annie at pinirmahan nito ang divorcement paper. Saka umalis na.
Pag-alis ng dalaga ay doon napahagulol si Andrew at labis itong nasaktan sa mga nangyari. Bakit pa kasi kailangan na masaktan ako? Bakit ngayon pa? Umiyak na tanong ni Andrew sa kawalan. Hindi niya lubos akalain na magiging ganun ang kahinatnan ng lahat. Samantala matapos ang tagpong iyon ay tinawagan ni Annie ang kanyang best friend at doon ay kasama niya itong nagtungo sa kondo ni Andre, ngunit nagtago ang dalaga. At si Annie naman ay kinumpronta si Andre. "O Annie, kumusta?" Nakangising wika nito sa dalaga. Kaga naman itong sinampal ni Annie at doon ay nagulantang ang binata. "Kamusta? Bakit mo ginawang bagay na iyon?" Tanong ng dalaga at gigil na gigil ito sa binata. Para makaganti sa punyetang lalaking yun. Pag-amin ni Andre at napakunot naman ng noo ni Annie. "What do you mean? Wala namang ginawang mali sa iyo ang pinsan mo?" Takang tanong ni Annie sa binata. "Oo nga wala, pero yung magulang niya malaking kasalanan sa akin. Namatay ang mga magulang kong nang dahil sa kanila." Wika ni Andre at bigla namang sumingit ang abuelo nito. "Yun ang akala mo, Andre. Mali ka nang iniisip, bakit alam mo ba kung gaano kasamang mga magulang mo?" Tura ni Don Alfredo sa kanyang apo. "Hindi mo ako maluloko." Wika ni Andre at hindi ito nakinig sa kanyang abuelo. "Totoong sinasabi ko, apo. Sa tingin mo gagawa ko ng kwento? Sige heto, kunin mo itong video clip ng totoong pangyayari nang maliwanagan ka." Wika ni Don Alfredo at Donay. Pinanood ni Andre ang video. Napalo dito nang matapos yung panoorin ang mismong nangyari bago ang aksidente. "All this time, nagpakain ako sa mali kong paniniwala." Umiyak na wika ni Andre at Donay na payuko ang binata. Matapos ang pangyayaring iyon ay nalinis na ni Annie ang kanyang pangalan. Nakalipas ang ilang linggo ay kinausap ng dalaga si Andrew, ngunit para bang nahiyang binata sa kanyang inasta noon sa dalaga. "Ngayon, napatunayan ko na wala akong kasalanan sa nangyari. O nagawa ko sa iyo. Pwede ba na makausap kita ng maayos?" Tanong ni Annie sa kanyang dating boss at asawa. I don't know." Tipid na wika ng binata at hindi ito makatingin sa mata ng dalaga. "Tsh, tumingin ka nga sa akin. Niiya ka?" Wika ni Annie at dunay inangat nitong ulo ng binata sa katinignan ng mata nito. Ngunit mabilis itong umiwas sa mga mata ng dalaga. Iniwas ng binata ang kanyang ulo kay Annie at dunay muntik nang mapupo ang babae ngunit nasalo ito ni Andre. "Sabi ko kasi sa'yo, huwag ngayon. Nainis pa ako sa sarili ko." Wika ng binata at dunay ngumiti naman ang dalaga. "Sa wakas nagsalita ka din. Wala naman akong paki kung nainis ka sa akin. Gusto ko na malaman kung okay ka ba. Kung pwede pa ba tayo. O higit sa lahat, kung may chance pa ba tayong dalawa." Sunod-sunod na wika ni Annie at tumuwi dito ng tayo. "Saka na tayo mag-usap." Wika ni Andrew at napatango naman ang dalaga. Okay, sige. Pero di kita titigilan." Wika ni Annie at Dunay, umalis na ito. Matapos ang tagpong iyon ay hindi tinantanan ni Annie ang binata hanggat hindi siya nito kinakausap. "Bebs, bakit kaya ganun? Ayaw pa din akong kausapin ni Sir Andrew." Buntong hiningang tanong ng dalaga sa kanyang kaibigan. Baka naman kasi niya pa. Bigyan mo pa siya ng oras para makapag-isip-isip." Wika ni Elena at napailing naman si Annie. Kasi naman Bebs, ang tagal na naiinip na ako. Bahala siya dyan. Kabag ako napagod maghahanap talaga ako ng bago at mag-move on. Wika ni Annie at umira pa ito. Sus, akala mo kaya niya. Sure ka ba na kaya mong ipagpalit yun? Tsaka move on? Sus, mukhang malabo. Nakangising wika ng dalaga na tila ba nanunudyo sa kanyang kaibigan. Abay, kaya ko yun Nabuhay nga sa walang boyfriend Move on? Sisiw lang yan. Nakangiting wika ng dalaga at natawa na lamang ang mga ito. Hay nako, naglulukan ba tayo dito? Sus, madaling sabihin mahirap gawin. Eme-eme mo lang yan Kala mo naman kaya niya talaga gawin. Ika nga sambit ng bibig, kabing ng dibdib. Pustahan, di mo kayang gawin yan. Wika ni Elena at napairap naman ang kaibigan nito. Ay, oo na, di ko na kayang gawin. First love ko ate si Sir Andrew. Ay, ewan. Tsaka first time ko na masangkot sa ganun Buti nga di ako napatay nung Andre na iyon. Masungit na wika ni Annie at napabuntong hininga pa ito. Hayaan mo na, pinatawad naman din naman siya ni Don Alfredo.
Tsaka si Andre, di ba? Ang mahalaga nilinis mo ng iyong pangalan. Wika ng dalaga. Oo nga eh. Buti na lang naisipan mo na tawagan si Don Alfredo nung araw na iyon. At nakuha na ng video yung pag-amin ng kumag na yon. Tsaka mali siya ng akala niya. Hay nako, ang dami talagang napapahamak sa maling akala. Wika ni Annie at nag-appear pang dalawa. Patapos ang araw na yun ay binigyan naman ng dalagang oras ang dati niyang asawa para makapag-isip-isip. Matapos ng isang buwan ay muling nagkita ang dalawa. Kamusta? Tanong ni Andrew sa dalaga. Ngumiti ang dalaga at saka sumagot. I am very fine. It's been a long time. Ikaw, kamusta ka na? Tura ni Annie. Matapos kasi nang huling magkita ang dalawa, hindi na yun nasundan pa. Pumasok na din sa ibang kumpanya bilang sekretarya ang dalaga upang makapagsimulang muli at kalimutan ang nangyari sa mga nagdaan na buwan. I'm good, tama ka. It's been a long time. Matagal-tagal na din buhat nang huli tayo nagkausap. May boyfriend ka na ba? Wika ni Andre at nagtanong ito. Ako? Wala no. Alam mo, tatapatin na kita. Maging totoo na lang tayo. Hindi pa ako nakaka-move on sa'yo. Actually, mahal pa din kita. Ayan na, straightforward ako. Baka naman, slow ka pa niyan. O di kaya sasabihin mo sa akin na kailangan mo pa ng oras. Abay, ang haba ng binigay ko sa'yo. Ano sasa? Hindi na naituloy ni Annie ang kanyang sasabihin nang bigla itong sinilang halik ng binata. Early miss, and love you, Annie. Pag-amin ng binata at napangiti naman ang dalaga. Yun, umamin din siya. Don't worry, mahal na mahal din kita. Ang tanga ko nga eh. Kasi nung narealize ko na mahal kita, nangyari pa yung gulo. Hindi ko alam kung maayos ko pa, kung may babalik ko pa yung dati. Sobrang dami kong naisip, pero isa lang naisip kong solusyon. Iyon ay, ang linisin ng aking pangalan. Wika ni Annie at doon ay nagyakapan ng dalawa. Pasensya ka na din, kung di ako niniwala sa'yo. Nasaktan lang talaga ako sa nakita ko. Siyempre, kasama ba naman yung pinsan ko? Tapos pareho pa kayong walang saplot. Di ko alam pero yun ang unang beses na sobra akong nagalit. Di ko maipaliwanag pero sobrang sakit nung naramdaman ko dito sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag. Wika ni Andrew at naluha na ito sa puntong iyon. Kaagad naman na pinunasan ni Anning luha ng binata sa kanagturan. Huwag na natin isipin ang nakaraan. Tapos na yun. Ang mahalaga, humingi ng pasensyang pinsan mo. Hayaan na natin yun. Tapos na yun eh. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mahabang litanya ng dalaga at Donay, nagyakapan muli ang dalawa. Nagsimula muli ang dalawa ng kanilang buhay pag-ibig. At sa pagkakataon na yun ay, niligaw na ni Andrew ang dalaga. Kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Makalipas ang ilang taon ay, nagpa siyang dalawa na magpakasal. Hanggang sa dumating ng araw na iyon na pinakahintay ng lahat. Welcome everyone, and thank you for being here to celebrate Annie and Andrew's love. Now, let us pray. Heavenly Father, we are here on this day to give thanks for the love you have shared with these two individuals. We ask you to help Annie and Andrew to always remember when they first met, to remember the strong love that grew between them, to work that love into practical things so that nothing divides them. Please help them find words, both kind and loving, and hearts, always ready to ask forgiveness as well as able to forgive. Father, we put this marriage in your hands. Panimula ng pari sa seremonya ng kasal nila Annie. Amen. Sabay-sabay na wika ng mga taong dumalo sa kasal ng dalawang kapwa, nagmamahalan. Annie and Andrew, today you join your separate lives to make one. The two separate bottles of sand symbolizes your separate lives, separate families, and separate sets of friends. They represent all that you are, and all that you will ever be as an individual. They also represent your lives before today, and these two containers of sand are emptied. The individual containers of sand no longer exist, but we will join together as one. And just as these grains of sand can never be separated, neither will your love. Wika ng pare, at doon ay tumayo ang abuelo ng groom. Ang dami mo namang sinasabi, kasama mo na agad sila. Naiinip na tura ni Don Alfredo. Kaagad naman na inawat ng ina ni Andrew ang matanda. At doon ay itinuloy naman ng pare ang kanyang sasabihin. Do you, Annie, take Andrew to be your husband and other half? To take care of him and cherish your relationship? To love him today, tomorrow, and forever? To always be open, honest, and faithful to him? Do you take him to be your husband? To have and to hold this day forward in sickness,
and in health, in good times and bad, for richer or poorer, keeping yourself unto Him, for as long as you both shall live? Tanong nito sa bride, at matamis naman ng umiti ang babae. Of course, Father, I do. Naiiyak na sagot ni Annie at Donay. Isinot nito ang singsing sa daliri ng kanyang magiging asawa. To you, Andrew, take Annie to be your wife and better half, to take care of her and cherish your relationship, to love her today, tomorrow, and forever, to always open, honest, and faithful to her. Do you take her to be your wife, to have and to hold from this day forward in sickness and in health, in good times and bad, for richer or poorer, keeping yourself unto her, for as long as you both shall live? Baling naman ng pari sa groom. No, kidding aside. Of course I do. I really love my wife. Nakangiting wika ni Andrew as sinot nito ang singsing sa daliri ng kanyang bride. Nagsimula naman na maiyak ang mga magulang ni Annie, maging ang abuelo ng lalaki. Sabi ko sa inyo, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Nakangiting wika ni Don Alfredo at natawa naman ang mga ito. If there is anyone present who may show just and lawful cause why this couple may not be legally wed, let them speak now or forever hold their peace. Wika ng father at Donay, biglang pumasok ang pinsan ni Andrew na si Andre. Itigil ang kasal, sigaw nito at halatang naghabol pa ito ng hininga. Ano namang kalukuhan ito? Kunot noong tanong ni Don Alfredo at ngumiti naman ang binata. Teka lang, ikakasal na agad sila, wala pa nga ako. Sige, ituloy na ang kasal. Nakangising wika ni Andre at Donay, tinuloy na nga ng pare ang kasal ng dalawa. By the authority vested in me by the state of, I now pronounce you both husband and wife. Andrew, you may now kiss your bride. Wika ng pare at Donay, nagpalakpakan ang lahat. Itinaas ng binata ang belo ng kanyang asawa at Donay, sinil nito ng halikang asawa. Labis na tuwang naramdaman ng lahat sa kasalang naganap. Matapos ang seremonya ng kasal sa simbahan ay nagtungo ng mga ito sa mismong reception. Buti nakahabol ka, Andre. E di ba sabi mo sa amin, bukas pang flight mo? Wika ni Andrew sa kanyang pinsan. Nakakuha kasi ako ng maagang flight at mabuti na lang nakahabol pa ako. Grabe yung inabot ko. Tumakbo ako papuntang simbahan. Tapos napaka-epic pa ng pagdating ko. Doon talaga sa part niyon. Wika ni Andre. Sinabi mo pa, ang epic talaga. Tapos sinabi mo pa itigil ang kasal. O diba, angas mo. Wika ni Annette na papailing pa ito. Nagkwentuhan pang mga ito at nag-enjoy sa kasiyahan sa araw na iyon. Matapos ang araw na iyon ay nagsimula na nga ng bagong buhay bilang mag-asawang dalawa. Makalipas ang 3 taon ay biniyayaan ng puong may kapalang mag-asawa ng kambal na supling. Naging masayang mga ito at sa paglipas ng panahon si Elena naman ay nakahanap na din ng lalaking kanyang makakasama sa habang buhay. Nagkaanak din ng mga ito gaya ng kaibigan. Samantala si Andre naman ay pinagsisihan lahat ng kanyang nagawa mula sa nakaraan at ngayon ay bumabawi ito sa kanyang tito at tita na siyang tumayong ina at ama sa kanya. Labis ang kahiyan na ramdaman ni Andre dahil nagawa niyang magalit sa mga taong walang ginawa kunding mahalin siya. Nalaman din ng binata ang tunay na nangyayari sa nakaraan at ang dahilan ng pagpano ng kanyang mga magulang ay dahil din sa sariling kagagawa ng mga ito. Sa ngayon ay wala pang kasintahan o asawa si Andre dahil nais nitong bumawi sa lahat ng kanyang nagawang mali. Naging masayang mga ito sa kanilang landas na tinahak at maayos na mumuhay sa piling ng mga mahal nila sa buhay. Ang buhay ay parang isang telenovela, mahirap mahulaan kung ano bang susunod na mangyayari. Mapapaisip ka na lang kung ano bang magiging lagay mo sa kinabukasan. Tulad ng isang gulong, hindi palaging nasa itaas ka dahil darating ang araw na ibababa ka ng Diyos para matuto ng tama. Palagi nating isaisip sa ating utak na lahat ay maaring magbago. Oo, nagkamali ka man o sila lahat deserve ng pangalawang pagkakataon. Matuto tayong magpatawad gaya ng ating Panginoon na nasa langit. At para naman sa mga nagkamali, matuto dapat tayo sa ating pagkakamali mula sa nakaraan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano yung natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.